Hallelujah! Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. And before po tayo mag-start, can I just request for everyone to come forward para po yung mga kapatiran pa po natin na paparating is makakaupo po sa mga upuan. And ayun po, before po tayo mag-start, no? Gusto ko lang po magbahagi ng napakagandang verse na galing sa ating Panginoon. At ito'y magmumula sa Jeremiah chapter 29, verse 13 to 14. And sabi po dito, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart. I will be found by you, declares the Lord." Hallelujah. Malinaw na malinaw po sa salita ng Panginoon mo na if we will seek the Lord, we will find Him. We will feel His presence somehow. And Lord, we believe, Lord, that the more we seek you, Panginoon, the more we will find you. Hallelujah. And I know na ang bawat isa, no, pumunta dito, hindi ko man alam ang dinadala ng bawat isa. Hindi ko man alam ang mga problema nyo, no, sa oras na ito. But I believe na kitang-kita yan ng Panginoon sa oras na ito. And the Lord wants you to seek Him with all your heart right now. Yun lang yung gagawin mo, kapatid, sa oras na ito. And in that way, mararanasan mo yung presensya na nagmumula sa Panginoon. Mararanasan natin yung comfort, yung healing, yung breakthrough na nanggagaling sa Panginoon. Because we know, Lord, that we will, if we want to continue to seek you, Lord God, we will feel that overwhelming peace, Lord, that only comes from you, God. Continue to manifest in this place, Lord. We want your presence, oh God. We want love to release our lives, Lord. We want your comfort, Lord. Ano man yun, Lord, yung mga nasa puso namin, Lord, sa oras na ito, we surrender everything to you, God. Gusto ko lang namin maranasan, Panginoon. We are too tired, Panginoon. We are too drained, Panginoon, sa mga nangyayari sa paligid natin. But the good thing is, we can find rest from you. Sa nakakapagod na mundo, Diyos, ikaw yung magiging pahinga natin. Because in your presence, Lord, there is fullness of joy. There is fullness of you, Lord. Hallelujah. The more I seek you, the more I find you. The more I find you.
Alam ko na mas meron pang mas malakas para sa Panginoon. Hindi na malakas para sa Panginoon. Panginoon, Lord God. Sabi nga sa amin, aawitin, Panginoon. We will trust in you. We will trust in God. Kahit anumang sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. In our brokenness, in our dry season, sa mga oras
solusyon sa mga problema. Sa mga panahong nagtatanong kami, in the moment of doubtness, we will continue to trust Him. And you will continue to answer us right now, Panginoon. You will do something, Panginoon. Patuloy kang mangungusap, Lord, sa buhay ng bawat isa. And yung mga problema namin ngayon, Panginoon, we know that this is not the end of our story, Lord. Marami ka pang gagawin sa aming mga buhay, Panginoon. And we will believe in you, Panginoon. We will continue to hold on to your promises, O God. We will continue to trust in you, Panginoon. In your miracles, Panginoon. In your words, Lord God. In your words, Panginoon. We will continue to surrender everything to you right now. Continue to open this place, O God. We will Jesus. He delivered me from all my fears. And I don't know
answer all of your questions, all of your doubts. The Lord will continue to answer right now. Kaya pwede ba ibigay mo na yung tabi sa Panginoon? We will lift our hands to the Lord right now. Yes, Lord. Continue to move, Lord. Continue to move. Saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I'll trust Him. That's why I'll trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. I saw the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I Yes, Lord, in hallelujah, Lord. We will continue to trust in you. We will continue to trust in you, Lord. Even in our darkest times, oh God. Kapag tahimik na yung paligid namin, kapag tahimik na yung sitwasyon ng aming buhay, we will come on bended knees, Panginoon. Kahit gaano kabigat yung sitwasyon namin, Lord, we will continue to praise you, O God. Even if there's no one, Panginoon.
the last time we just see. And even in the darkest valley of our life, we will choose to praise the Lord. In the darkest moment of our lives, we will stay in the presence of God. Because we do believe that the Lord we serve and the Lord we worship today is a great God. That's why we put our trust in you alone only. Hallelujah. Sweet is your spirit. Lord, we invite you, Father. We continuously inviting you in this place. And manifest today, Lord. We will never stop, Panginoon. Hanggat hindi ka namin nararanasan, Panginoon. Hanggat hindi namin naririnig kami yung tinig sa oras na ito, Panginoon. Kami, Lord, ka ay patuloy na magpupuri at mananatili sa lugar na ito, Diyos. Father God, we thank you for your Holy Spirit. We thank you, Lord God, for your love. We thank you, Lord God, for your care and your protection. Lord God, each of us is here today in your sanctuary. Panginoon, ligtas, buo, Panginoon, buo, Panginoon, kami pumunta rito, Panginoon Diyos. Dahil, Lord God, pinagkaiingatan ninyo kami, Panginoon. We thank you, Lord God, Father. Lord, despite, Panginoon, sa lahat ng mga nararanasan namin sa buhay, Lord, we still find peace in your presence. We still find peace, Panginoon, sa piling ninyo, Panginoon. Kaya, Lord, that we choose always, Panginoon, to live in your presence, to live with you, Panginoon, and we always choose your word, Father God, Panginoon Diyos. Despite, Panginoon, sa ingay ng mundo ito, Panginoon, patuloy kami makikinig, Panginoon, in your distinct voice, Lord. We want to hear your word today.
Lord God, Panginoon, as we continue to preach the gospel, as we continue to share, Panginoon, Lord God, sa pagsasalusaluhan namin ngayong araw, Father God, kayo lamang, Panginoon, siyang panguna. Panginoon, hindi ako, Panginoon, ang siyang maitaas, hindi ang pangalan ng kahit na ano, kahit na sino, Panginoon, sa lugar nito. Kundi, Panginoon, ang pangalan lamang ng Panginoong Jesus ang siyang aming maitaas ngayon, Lord. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, Lord, we rebuke all the works of the evil in Jesus' name. Anumang gawa ng kaaway sa lugar na ito ay tinatalian namin sa pangalan ni Jesus. According to your word, O God, you give us a power to defeat the works of the evil. You give us a power and authority, Panginoon, para wagsakin ang lahat ng gawa ng kaaway. Kaya, Diablo, inuutusan ka namin sa oras na ito to flee this place in the name of Jesus. In the name of Jesus. And Lord God, let your Holy Spirit flow in this place. Let your Holy Spirit lead us. Let your Holy Spirit fill this place, O Father God. At Lord God, ang mga salita mo lamang ang siyang aming maririnig sa oras na ito. Patuloy ninyo kami pagpalain, patuloy ninyo kami samahan, Panginoon, dahil ang gawain ito ay para sa inyo lamang at para sa iyo lamang, Panginoon. Ito pong aming sabot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory, glory, glory to God. Hallelujah. Amen. Sige po, tayo po lahat yung makakaupo na. Praise God. Napakasarap pong magpuri sa Panginoong Diyos. Amen po ba? Amen. Napakasarap po na maranasan ang presensya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Pakitatik namin yung katabi, pakisabi na, naranasan mo ba ang presensya ng Diyos? At sana yung presensya na yan ay hindi mo lang dito maranasan. Hanggang sa pag-uwi mo, maranasan natin ang glory ng Diyos. Amen? Hallelujah. Handa na po bang makinig ang lahat ng anak ng Diyos? Amen. Sumigaw nga po ng amen. Amen. Ayan. So parang hindi ka yata ready. Sige, i-fix mo na ang lahat ng bagay. I-turn off muna ang lahat ng phone. I-silent. No? At yan, huwag muna tayong maging distraction ngayong araw. And I challenge you, no, na sa maririnig mong mensahe ngayon, I want you to decide to follow the Lord. I want you to decide to submit and surrender your life to God and give your complete attention in the words of God. Amen? Hallelujah. Pakisabi po sa iyong katabi, full attention sa salita ng Panginoon. Amen. Sa salita lang ng Panginoon tayo pagpo-focus ngayong araw. Amen? At ang lahat ng ating pagsasalusaluhan ngayon ay galing lamang sa salita ng Panginoong Diyos. Amen po? Walang ibang ideolohiya, walang ibang bagay ang pagkukunan natin ngayong araw, kundi ang salita lamang ng Panginoon. Sapagkat ito po ay simbahan kung saan ang sentro nito ay si Kristo lamang. And in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh, which is si Jesus. Kaya siya yung pag-aaralan natin ngayon. No, itong mga salita ng Diyos ngayong araw na ito. At hallelujah, at humingi ako ng pabor sa inyo ngayon, no, na pwede bang mag-stay muna tayo sa mga upuan natin, no? At hayaan mo natin kung sino mga lane na darating, o kung manap sila ng mga bakanting upuan, at lalo na siguro mag-usher sa likod, to usher them to sit sa mga vacant seats natin. Hallelujah! Amen! So, handa na po bang makinig ang lahat ng salita ng Panginoon? Amen. Are we ready to hear the word of the Lord? Last time, sino po ang mga nandito? Patingin po ng kamay. Ayan. So ano po ang tinalakay natin last time? Bidang-bida po ang mga nanay last time. Because last time, pinakal po natin ang, ano po? Mother's Nose. Ano po ang tinalakay natin last time? Nanay. Ayan. Nalimutan na agad. Nalimutan ko rin yung eksaktong topic. But I get the word, no, na napakalaking impluensya ng magulang sa kanyang mga anak. Amen po? Amen po ba? Amen po ba tayo? Baka yung mga isip natin ay lumilipad-lipad. Lumilipad na naman ang isip natin. Ayan. So focus tayo, ha? Praise God. So, patuloy natin dudugtungan ang mensahe ng Panginoon ngayong araw. Are we ready to hear the word of the Lord? Amen. Excited na po ba makinig ng salita ng Panginoon? Karang bida ang mga nanay. No? Kasi laki talaga. No? Even sa family namin, no? si mama talaga yung naging unang Christian. Kaya lahat po kami ay
ginagamit ng Panginoong Diyos ngayon because of the legacy na iniwan ng aking magulang at iniwan pa pala sa kanya ng kanyang lolo. Amen? Kaya alam niyo po, ang blessing ng Panginoon dumadaloy sa iba't ibang generation. Amen? Naniniwala po ba tayo doon? Kaya ang pag-aaralan po natin ngayon ito ay tungkol sa promise ng Panginoon kung ano ba ang purpose ng Lord sa family natin. At ano ba yung talagang design ng Panginoon sa bawat pamilya. Kasi kapag wasak ang family, katulad ng sinabi ng last time, ang kapandaan ko, family is the smallest unit of society. Kaya pag wasak ang pamilya, yung mga maliliit na pamilya na yan, wasak, no? Mawawasak ang society natin. Amen? Hallelujah! Kaya po yan ang target ng Diablo ngayon, yung ating mga pamilya. At ang gusto ko po sanang mangyari, walang lalabas sa room na ito na hindi niya na-catch yung promise ng Diyos. Amen? Walang lalabas sa simbahan ito nang hindi niya narinig ang pangako ng Diyos at the same time, wala siyang fire, meron siyang fire na sundin ang kalooban ng Panginoon. Dahil ang pagsunod sa Panginoong Diyos ay hindi lang nakukuha sa pagiging Sunday goers, sa pag-attend ng Sunday service. Ang gusto ng Diyos na obedience is full obedience. Because partial obedience is considered as full disobedience. Amen? Kaya ang gusto ng Panginoon, buo. Ang gusto ng Diyos, buong buhay. Hindi yung kapag meron kang love life, eto sa akin to Lord, love life ko to, ako bahala ito. Yung ibang aspeto ng buhay ko, ito bahala. O kaya, Lord, kapag usapang finances, Lord, ako muna ang mamamahala nito. Pero kayo sa ibang aspeto kayo bahala, hindi po ganun ang gusto ng Panginoon. Ang gusto po ng Panginoon ay full obedience. At alam po ninyo, sa pagsunod, maraming tao, maraming ginamit ang Panginoong Diyos sa Biblia na dahil sa kanilang pagsunod ay sila ay nakaligtas sa distraction na mangyayari o nangyayari sa kanila. The first one example I have is Noah. Sino po nakakakilala kay Noah? Siya po ba yung umati ng dagat na tulad? Hindi. Okay. Si Noah po ay gumawa ng ako. Amen? Sa kanyang pagsunod, sa paggawa ng ark, ng kanyang buong pamilya, sa kanyang pagsunod ni Noah, again, sa pagsunod ni Noah, buong pamilya naligtas sa mula sa baha. Ulitin ko po sa pagsunod ni Noah, si Noah ang sumunod, buong pamilya naligtas. Napakalaking bagay na merong isang Kristiyano sa loob ng pamilya. Pero hindi po din magtatapos. Amen? Hindi po din magtatapos. Second, sa panahon po ni Lot, kilala niyo po si Lot? Sino po si Lot? Ito po yung pamangkin ni Abraham na nakatira sa Sodom and Gomorrah na kung saan sinabi ng anghel, lumabas ka ng Sodom at Gomorrah sapagkat ang bayan ng Sodom ay gugunawin ng Diyos. Pauulanin ng apoy. Hanggang ngayon po doon sa lugar ng Sodom at Gomorrah, nandun pa rin po yan. Kaya po si Lot at ang kanyang pamilya lumabas ng Sodom and Gomorrah. Sunod pong example is yung mga Israelita during the time of Moses in the place of Egypt. Ano po ang nangyari? Kailangan ang bawat Israelita, ito po yung ikasampung salot na dumaan doon po sa buhay ng mga parao, sa buhay ng parao. So, kailangan bawat bahay merong dugo sa bawat hamba ng bahay. Dahil dadaan po ang anghel ng kamatayan. At kapag meron pong dugo, nakita ng anghel sa loob, doon sa hamba ng bahay, merong dugo, ibig sabihin po, ligtas ang tahanang yon at hindi mamamatay ang panganay sa pamilya. Kaya po inutusan ni Moises, sa pamagitan ni Moises, inutusan po ang bawat Israelita, sige, maglagay kayo ng dugo ng tupa o dugo ng hayop dyan sa hamba ng inyong ito dahil darating ang anghel ng kamatayan at siya ay daraan.
Kapag walang dugo ang inyong tahanan, mamamatay ang inyong panganay. Kaya po nailigtas ang pamilya na sa loob ng tahanan merong dugo sa hamba ng pinto. Amen? Last example is si Rahab. Dito po tayo magpo-focus ngayon kay Rahab. Si Rahab po ay isang prostitute. May prostitute po ba dito? Wala naman. Praise God. Si Rahab po ay prostitute. She is a harlot woman. Siya po ay babaeng patutod. Siya po yung nangangalabit sa kanto. Mga lalaki. Siya yung nangangalabit din sa kanto. Ganon trabaho niya. No? Doon sa loob ng lugar na tinatawag na Jericho. At sa loob po nun, doon po nakatira ang isang prostitute na si Rahab. At siya po ay kaaway ng Diyos by nature. Why? Kasi po siya po ay nakatira kasama ng mga makasalanan. Amen? Siya po ay walang pagkakilala sa Panginoon. Hallelujah. At alam po ninyo, ang istorya nito, ito pong prostitute na to, kung tayo mag-focus, ito pong prostitute na to, ginamit ng Panginoon. Lumapit sa Panginoon siya, naniwala sa Diyos ng Israel, at dahil doon, ang kanyang buong pamilya naligtas sa pagkawasak ng Jericho. Amen? Hallelujah. Sino po rito ang siya lang ang Kristiyano sa pamilya? Taas po ang kamay. Isa, dalawa. Praise God. Sino po rito kasama ang pamilya niya ngayon? Wow. Glory to God. Pwede po bang magsama-sama na kukuhan yung magkakapamilya? Kaya ba natin gawin in 5 minutes or in 3 minutes? Yung mga individual na tinawag ng Panginoong Diyos dito sa church, magsama-sama din. Kasi tayo naman ang magkakapamilya dito. Pero yung mga biological family, sige nga po, umupo nga po tayo ng sama-sama. Para makita lang po natin na isang pamilya na po tayong tinatawag ng Diyos. Sige po, dito po natin sila. Yan, magkakapatid. Praise God. Glory to God. Ayan, sabi ka wala naman ito. Praise God. Bakit po gusto natin ito? Kasi po ang mensahe ng Panginoong Diyos para po sa buong pamilya. At sana po, huwag tayong manatili na tayo lang ang Kristiyano sa loob ng bahay. Huwag po tayong manatili na yung pamilya lang natin ang Kristiyano. Even our relatives, i-share natin ang gospel. Kung tayo lang ang Kristiyano sa pamilya ngayon, katulad ng hamon ko kanina, you need to decide and surrender. Kasi po kapag po ang ating mga kapamilya ay walang pagkakilala sa Diyos, at kapag po sila ay nawala sa mundong ito, sa impyerno po sila pupunta. Amen? Dahil meron po kanilang buhay. Sabi po ng Acts chapter 16 verse 31. Sabi po rito, ito po yung time na si Paul and Silas nakakulong, tapos merong binaglong nangyari. Hindi ko na ikikwento, baka mapahaba. So, merong nangyari nung time na yun. At alam niyo, sila po ay nakakulong at merong isang tagapagbantay ng kulungan na parang nawala ng pag-asa. Kasi kapag po nakawala ang mga nakakulong, tapos ito ay nagbabantay, naku, yari ka. Amen ba? Kaya ka nga tagapagbantay para hindi makawala yung mga nakakulong. So nagkaroon ng milagro, nawasak ang kanilang si Paul and Silas ay nagpuri, nag-worship sa Panginoon, nawasak ang kanilang mga tanikala, sila ay nagkaroon ng chance ang makalaya. Kaya natakot po yung nagbabantay, pero sabi ni Paul, nandito kami, no, huwag kang matakot. They shared the gospel to that person, at ito po ang sinabi ni Paul, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household. Amen? Ayan po ay hindi verse lang na inilalagay sa pader.
Hindi po yan verse lang na binabasa at amen, kay-claim yan. Ayan po ay merong actions. Ayan po ay may kaakibat na gawa. Hindi mo makakamtan itong verse na ito kung hindi mo isi-share si Jesus sa family mo. At glory to God, kung yung ilan sa atin dito ay naririto dahil merong isang miyembro ng pamilya na nagsabi, punta tayo sa church kasi meron doon nandun si Jesus. Amen? Hallelujah. Alam po ninyo, totoo po na merong pagpapala kapag share natin ang gospel sa family. Amen? Totoo po merong provision ng Panginoon kapag share po natin ang gospel sa family. Amen? And generational blessings is real. Totoo po yan. Kapag po ang ama't ina ay may pagkakilala sa Panginoon, dadaloy po sa kanyang susunod na henerasyon. Ngayon po ba? Naniniwala po ba tayo doon? Na ang Diyos is the God of all generations. Amen? Siya po ay Diyos noon, ngayon, bukas, at magpakailanman. Parang sinadyap ko lang, no? Siya po ay Diyos ng lahat ng henerasyon. If you remember, yung pangako ng Diyos kay Abraham, in Genesis chapter 22, verse 17 to 18, sabi po rito, basahin po natin, I will surely bless you and make your descendants as numerous as the stars in the sky and as the sand of the seashore. In short, pararamihin ko yung lahi mo. I-bless ko yung lahi mo dahil sa pagsunod ni Abraham. That's why, siya po ay tinaklarang a father of faith. Tama po ba? Siya po ay ama ng maraming bansa. Siya po ay ama ng pananampalataya. Why? Because of His faithfulness and obedience to the Lord, ang buong Israel ay sinamahan ng Panginoon. That's why the Israel is still there. Dahil po sa pagsama ng Diyos sa kanila. Amen? Sabi po diyan, your descendants will take possessions of the cities of your enemies, and through your offspring all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. Praise God. Sa kabilang parte, nakalungkot, if generational blessings is real, generational iniquities is also real. Totoo rin po ang sumpa na dumadaloy sa ating mga dugo galing po sa minana ng ating mga magulang. Naniniwala po tayo doon. Amen? Naniniwala po ba ang lahat? O ngayon lang po narinig, totoo pala yung meron pala talagang sumpa. Yung na sumasali sa family at sasalin sa next generation, in the third generation, and in fourth generation. Totoo po pala. Sinabi po sa Biblia, Exodus chapter 20, verse 5 to 6. Paano po magkakaroon ng sumpa ang pamilya? Simpleng bagay. You must not make for yourself an idol of any kind or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea. Huwag kayong sasamba sa lahat ng kahit anumang uri ng Diyos-Diyosan. Ayan po ang malinaw na sinabi ng Biblia. You must not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, si Yahweh po ang nagsasalita nito sa pamamagitan ni Moses. Sapagkat ako, ang Diyos ay mapanibughuin. I am a jealous God who will not tolerate your affections for any other gods. I lay the sins of the parents. Kung yung parents sasamba sa Diyos-Diyosan, upon their children, the entire family is affected. Even children, anak, to the third, apo, fourth generation, kaapu-apuhan, dumadaloy ang sumpa. Tayo pong mga Pilipino, yung dugo natin, meron pong sumpa. Why? Ang atin pong mga ninuno, if you were going to read the history of the Philippines, ang mga ninuno po natin ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Amen? Sila po ay sumasamba sa anito, sumasamba sa mga diwata, sumasamba sa espiritu, at sa kalikasan. Ayun po ang ating generation. Ang ating descendants. Ano? Ang ating ancestors. Ayun po ang ginagawa nila. That's why in our blood, meron pong sumpa. Amen? Pag sinabi pong iniquities, it bent towards certain sin. Nakakapit, parang lita,
Hindi kayang alisin ng kahit anong effort ng tao ang kasalanan na yon. At hindi niya kayang linisin ang kanyang sarili dahil dun sa kasalanan at sa sumpang nananalaytay sa kanyang dugo. Amen? Ano po ang mga example dito? Sabi ko po dyan in Lamentation chapter 5 verse 7, sabi po dyan, our ancestors, yung mga ninuno namin at kasala. Kaya kami dito nagkamatay-matay, kami dito nagsasuffer, kami rito yung sumasalo ng lahat ng consequence na deserve dapat nila. Amen po? Amen po sabi ng mga nagsalita dyan. Why? Ito po yung mga evidences na meron pong generational curses sa family. I will give you example. Number 1, poverty. Sa atin, hirap sa atin. No? Hereditary illness. Namatay si ganito sa gantong sakit, namatay si ganito ng gantong sakit, ang magulang namatay sa gantong sakit, ang anak namatay sa gantong sakit, yung anak, yung kaapu-apuhan namatay sa gantong sakit. There's a curse in the family. Divorce. Si lolo, lola, laging broken. Si mama, papa, laging broke. No? Laging naghihiwalay. Yung ako sa asawa ko, hiwalay. Tapos, hanggang hindi mo mamalayan, hanggang yung mga apo mo, yung mga anak mo, pare-parehong kaso. Kasi, merong sumpa sa pamilya. Hello? Ano pa? Child abuse. No? Merong nang-aabuso na lolo, inabuso yung anak, yung inabusong anak, mang-aabuso din, tapos inabuso ng abuso, nagpasa-pasa na, sexual abuse, ganun din, nagkaroon ng domestic violence, hindi mapigil, laging magagalitin, laging nagwawala si lolo, kaya si tatay, laging din nagwawala pag galit, tapos ikaw din. Nagtandawala-wala na kayo sa pamilya because of the curse. No, meron pa, drug addiction, alcoholism. Ito po, sumpa sa family ko to. Kami po ay tinuno ng mga manginginom. Ayun po, manginginom. Alcoholic po yan dati. Lahat po sila. Lahat sila. Mga tunggaan, siya. Mga pinsan ko din. Lahat po sila until now. They're still dwelling in the curse that runs in the blood and that runs in the family. Pero kung simula na nagtiwala ang pastor sa Diyos, lahat po kami nawala po sa ganong curse. Amen? Ano po kaya yung nangyari? Bakit po kaya ganon? Namaya. Drug addiction. Addict si tatay, addict sa'yo, addict si nanay, nagka-addict, no? Immorality. Pansinin po ninyo, meron pong homosexuality na dumadalo rin po sa dugo ng tao. May homosexual na tito, may homosexual na lolo, may homosexual na kapatid ni ganito. Ngayon, nananalaytay sa'yo, hindi mo alam sa'yo, wala naman. Kasi straight ka naman. Pero pagdating sa next generation, meron. Amen? Meron. May curse sa family. Adultery. Nangangalun niya, kabitan dito, kabit doon, kabit dito, kabit doon, nagkabit-kabit na. No? Kaya po nagiging broken ang relationship. No? Meron pong curse. Merong perversion. Merong depression sa family. May confusion. Ano po yung confusion? Yung hindi po alam kung ano po ang takbo ng buhay. Parang lagi pong nakahang ang buhay. May makilala po akong ganito, na yung buhay niya parang ganun-ganun na lang. He's just floating in the air. No? Kaya po, ang mga susunod na generation, ganun din. No? Nagiging ganun din. And fear, yung walang kwentang takot pa. Walang kasaysayang takot sa buhay. Indecisions, panic attacks, mental illnesses. Merong depression ang tatay, sumasalin sa anak. Kung wala sa anak, nasa pinsan. Kung wala sa pinsan, nasa apo. Sa apo, sa pinsan ng apo. Dumadaloy. And suicide. Mga nagpapakamatay. It also runs in the family. Totoo po, sa psychology, ito po yung tinatawag na nature and nurture. Merong dumadaloy sa bloodline at meron namang nai-impluensyahan. Gusto ko po yung dagdagan.
Dahil po, merong spiritual na nangyayari sa buhay ng tao. Kaya po dumadaloy ang sumpa ng Diablo sa atin. Destructive attitude and behavior. Yung mga ang papangit ng ugali. Yung lahat sa family ang papangit ng ugali. No? Alam po ninyo, ginagawa ko lang mild ito, pero ito po ay seryosong bagay. Ito po, kapag nakita ninyo, merong isa dito sa nabanggit na to. Bigyan mo po kayo ng 1 minute. Trace the curse in your family. Paangat. Si nanay, si tatay. Angat. Si lolo, si lola. Angat. Ganun. Trace po natin. Kung ano po ang sumpang nananalaytay sa side ng aking tatay at sumpang nananalaytay sa side ng aking nanay. And I know, kinakausap kayo ng Panginoon, and there's a clear message of the Lord for you today na makita ninyo kung bakit po ganito ang kalagayan natin ngayon. Kung bakit ka merong struggle ngayon, kung bakit ka merong strongholds ngayon, dahil ang tatay at nanay mo, merong bagay na hindi ikinaglaban. Kaya ikaw ang nag-i-struggle ngayon. Amen? Kaya tapos sinabi ng last preacher, napakalaking bagay bilang ina ang kanyang influensya sa anak kong mabuti lang. Bilang kong mother, tatay din, ganun dito. And today, tayo po ang kausap ng Panginoon. Nanay ka, tatay ka, apo ka, anak ka. Ito po ang sinasabi nito. Totoo po ang mga sumpa. But I have a good news for you. This can be stopped right now in your generation. Amen? Meron pong pag-asa. Amen po ba? Amen. Pwede pong mahinto ang sumpa na yan na galing doon sa parents ninyo. Na galing doon sa parents natin. Lahat po tayo, hindi po tayo excuse. Lahat tayo merong mga dinadalang mga strongholds sa buhay. Lahat po tayo merong mga struggles sa buhay. Amen? Lahat po tayo merong mga pinaglalaban sa buhay. Pero minsan, kakalaban mo, na-miss mo kung ano ba talaga yung dapat mong gawin. Praise God. At babalik tayo sa story ni Rahab. Alam niyo si Rahab, sabi ko nga sa inyo, she is a prostitute. Siya po ay babaeng patutol. Pero po dahil sa kanyang paniniwala kay Yahweh, ang buong pamilya ay naligtas. Amen? Dahil po sa kanyang effort na sumunod sa Panginoon o ang pagnanais na makawala doon sa cycle ng buhay, na sa cycle ng kanyang pamilya, gusto niyang makaalis doon. At ang desisyon na hamon ko sa inyo ngayon ay magdesisyon ka to break that cycle. Decide right now na gusto mong makawala dyan sa cycle ng family natin. Gusto mo ba natin makalaya from these strongholds? Gusto mo ba natin makaalis dito sa sumpa galing sa ating pamilya? Galing sa ating mundo? Rahab choose to leave Jericho for her to be saved and her family. Joshua chapter 2 verse 2, ito po ang nangyari. Naglalakbay po sila si Joshua. No, si Joshua po ay tao ng Diyos at nag-send po ng 2 spiya sa loob ng Jericho. And you know, ang kalagayan ng Jericho, makapal po ang kanilang pader, no, napaka-imposible or napakaliit ng tsansa na mayroong mga taga-labas na hindi nag-i-scan kung sino yun. At alam po, sa loob ng Jericho po ay isang lugar, isang city, no? At usap-usapan na doon sa loob ng Jericho na ang mga Israelita ay mayroong Diyos na buhay. Wala naman pong cellphone dati. Walang newspaper dati. Siguro, natatanggap lang nila yung mga sabi-sabi sa pamagitan ng mga scrolls. Amen? Ganun po ang dati. Ayun lang po ang kanilang mga hearsays lang po. Na parang, yung Israelita daw, ganito, winasak daw, pinahinapi lang yung dagat na pula. Yung mga Israelita daw, nakawala na sa kamay ng mga Egyptyo. Yung mga Israelita daw, pinahinto yung ilog Jordan. Hindi pa pala yun nangyari. Pinahati daw ang dagat na pala, no? At yung mga Israelita daw, sinasamahan ng Diyos kasi merong fire. Meron silang kasamang fire in evening at meron silang clouds in morning. Sinasamahan sila ng Panginoon.
Joshua chapter 2 verse 2. But someone told the king of Jericho, merong nakapasok na Israelita sa loob ng bayan, sa loob ng city. No? Sabi po dyan, Joshua chapter 2 verse 2. Ano po ang karugtong? For we have heard how the Lord made a dry path. This is for Rahab. No? At ayun po, meron pong mga nakapasok sa loob ng Jericho na mga espiya. Espiya po ni Joshua. No? At sabi po doon, sila po ay patutuloyin tumuloy sa bahay ni Rahab. Si Rahab po yung prostitute. Amen? Siya po ay ginamit ng Panginoon para po maitago itong mga Israelita. And Joshua chapter 2 verse 10, nag-uusap sila. Sabi ni Rahab doon sa mga espiya, for we have heard how the Lord made a dry path for you through the Red Sea when you left Egypt. Nabantaan namin na yung Yahweh na sinasamba ninyo, hinati ang dagat na pula. No, and we know what you did to Sihon and Og. The two Amorite kings east of the Jordan River was people you completely destroyed. Natalo nyo. Lahat ng mga nakasatupan nyo, lahat ng mga kings na kinalaban nyo, natalo ninyo. Sabi niya, no, kaya in verse 11 to 14, chapter 2, sabi po niya, no wonder our hearts have melted in fear. Takot kami. Sino po natakot? Kasi yung Pilipinas, baka sa kopya ng China. Sa totoo lang, sa kabilang banda, nakakatakot din. Amen? Isang makapangyarihang bansa ang pwedeng sumakop sa ating mga Pilipino. Amen? Ganun po yung nangyari sa kanila. Ganun yung kaba nila. No, kasi baka daw sumupin sila. No, and no one has the courage to fight after hearing such things. Walang gusto lumaban. For the Lord your God is the supreme God of the heavens above and the earth below. Balitaan yung kapangyarihan ni Yahweh. Naranasan nyo na po ito na dumayo po kayo sa ibang lugar. O kaya sa mga trabaho ninyo. Tapos, kilala kayo Kristiyano at ayaw kayong saktan. Kasi alam nila na kapag Kristiyano ka, kapit ang Diyos. Naranasan? Ganun. Nangyari sa mga Israelita. And in 14, in 12, now swear to me by the Lord that you will be kind to me and my family, since I have helped you. Pag sinakop nito, in Jericho, pwede bang tulungan nyo kami na hayaan ka kami mabuhay ng family ko. Ako, family ko, along with my father and mother, nanay, tatay ko, yung kapatid ko, babae, lalaki, basta buong pamilya, naligtas kami from this destruction. 14. We offer our own lives as a guarantee for your safety. The men agreed. Sabi ng Espiya, sige. Kapag di mo kami malipit tayo sa lalo. Di mo kami taksilan. We will keep our promise. Iligtas ka namin. Pero ano pong sinabi sa kanya in verse 17 to 21? 17 verse 21. Sabi po dyan, ito ang gagawin. Meron po. Ito ang gagawin. Ako na lang magkikwento. Okay lang? Maglalaylay ka ng scarlet thread sa iyong bintana. At ang bahay po ni Rahab, Jericho wall, nasa wall talaga siya mismo. Maglalaylay ka ng red thread, ng scarlet thread, para malaman namin na bahay mo yun. Tandaan, ang family mo dapat nasa loob. Pag nasa labas ang kapatid mo, hindi namin siya kilala, mapapatay namin siya. Kaya dapat, in times of destruction, your family is secured inside your home, your house. At nakikita namin yon dahil merong scarlet thread. At alam niyo, topic po natin ngayon is the thread of redemption. At alam po ninyo, in chapter 6 verse 22, ito po nangyari. Nang bumalik na po sila Joshua, ginagapi na yung Jericho. Sabi po ni Joshua, doon sa dalawang espiya, magaling yung nakaraan. Go to the prostitute's house and bring her out along
with all her family. Ligtas mo sila. Hindi lang si Rahab, kundi ang kanyang buong. Si Rahab lang po ba naligtas? Sino po kasama? Family. Gusto nyo maligtas ang family nyo? Gusto makarating sa langit ang family? Gusto po? Maglagay kayo ng scarlet thread sa bahay. Maglagay kayo ng scarlet thread sa bahay. What do I mean? The word Jericho, o yung lugar ng Jericho, it symbolizes destruction. Parang ngayon pong nangyayari sa mundo. Pa-destroy po ng pa-destroy ang mundo. Amen? Patuloy na patuloy, nagdodouble tayo ng Diablo para wasakin ang mundo. Ang daming immorality, ang daming immoralidad ngayon na nagiging legal. No, ang daming mga masasamang bagay ngayon na lumalagana, nano-normalize. Teenage pregnancy, sex outside marriage, same-sex marriage, nandi-legalize. Abortion, sa ibang bansa, legalize. Amen po? Amen po ba? Amen. Because the world, papunta po ito sa distraction. You must secure your family. Secure the next generation. Ang laking gampanin mo kasi nakakilala ka kay Kristo. Ang laking bagay at ang laking pribilehiyong gagamitin ka ng Panginoon for your family. You need to tie the scarlet thread in your house. Jericho is a destruction. The scarlet thread symbolizes the blood. Which blood? Kaninong dugo? Hebrews chapter 9 verse 22. It says here, in fact, according to the law of Moses, nearly everything was purified with blood. For without the shedding of blood, there is no remission for sin. There is no forgiveness. Kung walang pagbububo ng dugo, walang kaligtasan. Kaninong dugo po ang nabubo sa krus ng Kalbaryo? Si Jesus po ang siyang tanging daan lang para maligtas yung ating family. Yung sinasabi ko, tie the scarlet thread at your home. Papasukin nyo ang salvation sa loob ng tahanan. At ikaw ang magiging daan. Si Jesus lang ang daan, papuntang langit. Pero tayo ang magiging way. Para yung kaligtasan, pumasok sa loob ng ating tahanan. Katulad ng ginawa ni Rahab. Nagtay siya ng scarlet thread. No? Nagtay siya ng scarlet thread doon sa pinto. Yung mga sa bintana. Yung mga Israelita, nagbanit ng dugo doon sa pinto. This is a premonition na magkakaroon ng salvation sa pamamagitan ng dugo, which is si Jesus Christ. Hindi dugo mo, mamaya yung dugo natin, nananalitay dyan ng sumpa na galing sa family natin, sa ninuno. You need to cut that thread. At yung po, ang thread ng kaligtasan ng Panginoon. A generational curse comes through blood. Amen? Tama po ba? It runs in the blood. But a generational curse can cancel by the blood. This is the blood of Jesus Christ. Amen? Hallelujah. Romans chapter 3, verse 23 to 25. Bawat isa sa atin, everyone has sinned. Kasi nga, minana na natin ito eh. We all fall short of God's glorious standard. Yet, God in His grace freely make us right in His sight. He did this through Jesus Christ when He freed us from the penalty for all our sins. Si Jesus Christ lang yung kayang makapagtanggal ng kasalanan, makapaglinis ng sumpa dyan sa pamilya mo. Ang Panginoong Hesukristo lang.
Kaya kung ikaw, naligtas ka ngayon, make sure that blood of Jesus Christ will run to your new generations. Hanggang sa susunod mong henerasyon. Huwag kang babalik doon. Pwede pong bumalik. Pero huwag na. Kung talagang naranasan mo yung grasya ng Panginoong Diyos, yung pag-ibig ng Panginoon, pipiliin mo pa bang bumalik sa kasalanan? Pipiliin mo pa bang bumalik doon sa sumpa ng family? Hindi na. Mas pipiliin mong manatili sa presensya ng Panginoon. Kaya, sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus. For God, in 25, for God presented Jesus as the sacrifice for sin. People are made right with God when they believe that Jesus sacrificed His blood, shedding His blood. This sacrifice shows that God was being fair when He held back and did not punish those who sinned in times past. Meron pong pag-asa. Meron pong pag-asa. Kung sa tingin po ninyo, Lana, ganito na yung family natin. Hindi mo na kami maahis. Hindi na kami mababago rito. Ganito ako pinanganak, ganito ako mamatay. Ganito si Papa, ganito rin ako. Amen? Pero kaya ng Panginoon Jesus. Kaya ng Panginoon Jesus. Amen. Meron kang option sa buhay. You can choose life and blessings. Exodus chapter 20, verse 5 to 6. You must not bow down. Balik tayo sa utos. Huwag kayong lulubod sa kahit anumang Diyos-Diyosan. Huwag niyo silang sasabahin. For I, the Lord your God, am a Jewish God who will not tolerate your affections for any other gods. They will deceive of the parents upon their children. The entire family is affected. Apektado ka. Kapatid mo, bunso, nanay, tatay, ate, kuya, apektado. No? The entire family maapektuhan. Hindi lang yung generation mo, yung anak mo, at yung magiging apo mo. Apektado dahil sa kasalanan ginawa ng linuno mo. Ganun po katindi ang sumpa ng Diyos. Pero matindi po magmahal ng Panginoon. Matindi po kumilos sa Panginoon. We're going to read the latter part in verse 6. Meron pa po ba yan? But I lavish unfailing love for 1,000 generations of those who love me and obey my commands. Kung yung sumpa, 3rd, 4th generations, ang pag-ibig ng Panginoon sa mga susunod sa Kanya, unfailing love for 1,000 generations. You have an option. You can choose life and blessing. Pwede mong piliin na manatili na lang dyan. Pero mas masarap piliin ang Panginoong Jesus. Paano po may papasa ang blessing? If generational curse, we cannot avoid it. Pasa-pasa na. How to cut it? Paano mo puputulin at magpupugpog ka ng panibagong henerasyon? First one, you must accept Christ as Lord and Savior. Tanggapin mo ang Panginoong Jesus, buong puso, Panginoon at tagapagligtas. Pangalawa, make Jesus Christ as the center of the family. Minsan ang sentro ng pamilya, hindi nyo namamalayan si nanay. Minsan ang sentro ng pamilya si bunso. Tama? Minsan ang sentro ng pamilya yung apo. Kung anong gusto ng apo, yun ang sinusunod ng buong pamilya. Kung anong gusto ng paboritong anak, sinusunod ng buong pamilya. Amen? Make sure Jesus Christ is the center of your family. Si Jesus lang hindi ko sinong pinakamatalino siyang nasusunod. Kung pinakamalakas siya nasusunod. Kung pinakamatangkad, siya ang nasusunod. Kung pinakagwapo, siya nasusunod. Pinakamaganda, siya nasusunod. Si Jesus Christ ang dapat masunod sa family mo. Sa family natin. Sa buhay mo individual. Pangapat, love God wholeheartedly. Mahalin mo ang Panginoon. Mahalin mo ang Diyos buong puso. Sige, invite the worship team. No, mahalin mo ang Diyos ng buong puso. At paano po naligtas sa destruction si Noah, si Lot, si Rahab, at ang lahat ng mga Israelita? They obey the commandments of God. Tuloy-tuloy ang pagsunod. Tuloy-tuloy ang pagsunod sa Panginoon.
Amen? Tutuloy-tuloyin natin ang pagsunod sa Diyos. Amen po? At alam po ninyo, parang ganito yan. I have my illustration dito. Ito pong thread na to, this is a first thread. Ito po ang nananalaytay sa akin. Amen? So yan. Kasi nga po, may sumpa ang family. Sumpa-sumpa. Yung inuulo natin sa mga Diyos-Diyosan, first generation. Yung anak, sumamba na naman. Second generation. Sumamba na naman. Third generation. Hanggang tuloy-tuloy. Amen? Tuloy-tuloy po yan. Hindi po yan mapuputol. Hanggang hindi ka nagdidesisyon, dadaloy at dadaloy yan. Hanggang sa mga susunod na henerasyon. Hanggang sa apo mo, yung apo mo magkakaroon ng apo, at magkakaroon pa ng apo, hanggang lahat sila magiging sakit sa ulo ng lipunan. Kaya po tuloy-tuloy. You must decide right now to cut that generational curse. Kailangan po nating putulin ang curse nito. Kailangan pong putulin. Para po sa susunod na generation, hindi na siya dadaloy. Nakakat ang kasalanan at nakakat ang sumpa ng diablo. Ano po ang dapat natin iupong? Ano po ang tinali ni Rahab? The scarlet thread, which is the blood of Jesus Christ, is the one or the thread na kailangan po natin iupong. Kailangan pong maputol ang sumpa sa family. Wala pong makapangyarihan ang kahit na anong dugo, kundi ang dugo lamang ng Panginoon Jesus. That's why if this is your generation, church, you must cut it. Dapat mong putulin. Dapat mong isuko sa Diyos. Para sa generation mo, kasama mo na ang Panginoon Jesus. Sa susunod na generation, sama-sama ulit sasama sa Diyos. At hanggang sa mga susunod, si Jesus Christ ang sentro ng pamilya mo sa susunod na henerasyon. Abraham did not witness this. Hindi po ito na-witness ni Abraham. Kasi po, namatay na po siya. Hindi po ito na-witness ni Abraham. But the promise of the Lord is real. Even sa susunod na generation, in times of David, lahat po sila sumabas sa Panginoon. If we're going to look back sa buhay ni Rahab, he chose to quit. He chose to cut the ties. He chose to go outside of Jericho para magkaroon ng pagbabago. At alam niyo, ang babaeng katutol, ang babaeng prostitute, kinat niya yung sumpa, tumugtong, nagkaroon ng panitagong henerasyon, and being a harlot woman, siya po ay isang maging matatag na babae na nakalista sa Biblia. Why? Because for being a prostitute, tinanggal ang sumpa sa kanyang pong saliblahi, tumaloy ang Panginoong Jesus. You have your option para tanggalin ang anumang kasalanang nananalaitay sa buhay mo ngayon. That's why we must declare it today. May we all rise? I-declare natin ngayon. Nasaan yung katabi niyo may pamilya? Sabihin niyo to sa kanila. Ready? Sabi dito, nandyan ba? Naka-flash pa dyan? Sa latter part. Kasi dapat natin i-declare sa buhay. Speak it out. Sabihin mo sa anak mo, sa magulang mo, sa tatay mo, sa nanay mo, I speak Jesus over your life. Ready? Go! I speak Jesus over your life. I speak blessing to you. You are blessed coming in and blessed coming out. I bless your hands. I bless the work you do. I bless your sleep, that it will be restful. You are blessed wherever you go. You will walk in favor and not without. Next, you will walk in abundance and not in lack. You will walk upright and not downtrodden. You will. Why? Because I pray for it to happen and God will answer my prayer. Amen? Magsama-sama kayo, yung mga
ng Panginoon sa ministry ng Mighty One. Go! Come on, you must pray for it today. You must, hawakan niyo yung kamay niyo, yung kamay ng parents niyo, yung mga walang family, go pray each other. I will give you 2 minutes to pray. We still have time. We still have time. I will give you 2 minutes to pray. Come on guys. Pray to your family. Bless them in the name of Jesus. Si Pastor, if you want to pray for their family, you can. Sige, panalangin natin, bawat isa. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Pray for them. For those who don't have their family here, yung mga wala yung pamilya dito, sino, individual na tinawag ka ng Panginoon. Pumanap ka, individual din na tinawag ng Panginoon. Diyos ngayon. Come on, church. I will give you 1 minute, 2 minutes, 3 minutes to pray. Bless your family. Bless your family. Di pa lang yung kalalabasan ka na lalalabasan ka na lamada. Kasi ka na lalalabasan ka na lamada. Hallelujah. Secure your next generation. Secure your generation. Let the scarlet thread tie in your life. Tie in your family. Hallelujah. 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 Yes, Lord. Yes, Lord. Pray. 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 We pray, Lord. We thank you for this family. Thank you, Lord, for this generation.
Tinawag niyo kami, Panginoon, individual. Tinawag niyo kami, Panginoon, isa-isa. You called us by our name, Panginoon. But Lord God, gamitin niyo, Panginoon, ang bawat isa para magkaroon ng liwanag sa loob ng aming lahat. Marami pa kami, Panginoon, mga kamag-anak na pamilya na hindi pa nakakilala sa inyo. Gamitin niyo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, kung nandito yung iba naming member na family. It's a big blessing, Panginoon, for us. Salamat, Panginoon, namatay ka sa krus ng Kalbaryo para maligtas kami. We thank you, Lord, that by your blood, the generational curse cut out. Dahil, Panginoon, sa inyong dugo, naputol ang linya ng kasalanang nananalaytay sa aming mga dugo. Dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo nagkaroon ng kaligtasan. Dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo nagkaroon ng kalayaan. Dahil sa dugo ng Panginoong Jesucristo nagkaroon ng pagbabago sa buhay natin. At hindi lang tayo ang maapektuhan nito, kundi ang magiging next generation natin. Mararanasan itong grabing pag-ibig ng Panginoong Jesus katulad ng kanyang pangako sa atin. Kung grabe tumaloy ang kasalanan sa ating mga ninong, grabe rin ang pag-ibig ng Panginoon na nataloy hanggang sa susunod natin generasyon. Kaya Panginoon, salamat po. Dahil sa siguro Panginoon ng milagros, dahil sa siguro ng Panginoon ng kaya, dahil sa siguro ng Panginoon ng kagalingan, sa tuwa ninyo ng karoon ng milagro, sa tuwa ninyo ng karoon ng wala, karoon ninyo Panginoon sa buhay. Dahil lamang sa inyo Panginoon. Salamat sa Diyos sa inyong pag-ibig. Salamat Panginoon. Kapaskas Panginoon. Kaya Lord, yan pagawagan ninyo ang aming mga pamilya. Pagawagan ninyo Panginoon ang aming mga pamilya mula dito o narito. Ibeksyan nyo ka para hindi sila maabot. Kumilos ka sa buhay nila. Katulad ng pagkilos nyo sa aming buhay. You are a real God. You are genuine God. You are trustworthy God. Kaya we put our trust in you. We put our life on you. We decide right now, Panginoon, na kami ang magiging simula ng pagbabago sa buhay ng aming pamilya. Salamat po Diyos sa pribilegyo nito, Panginoon. Kaya sa'yo namin tinataas ang papuri, tinataas ang parangal, tinataas